Sa gitnang luntiang kagubatan, mayroong isang lawa. Napapaligiran ito ng mga puno ng nara at akasya. Sabi ng mga matatanda, may mga engkanto raw na nakatira doon. Pinoprotektahan daw ng mga engkanto ang lawa at ang mga naninirahan dito. Walang nangahas na sirain ang kagubatan. Ang lawa ay nanatiling tahimik at payapa. Isang araw, may isang batang babae na nagngangalang Lila ang naglakas loob na pumunta sa lawa. Si Lila ay isang batang mausisa at malapit sa kalikasan. Nais niyang makita kung totoo nga ang mga kwento tungkol sa mga engkanto. Dahan-dahan siyang lumapit sa lawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Habang papalapit si Lila sa lawa, may napansin siyang kakaiba. Isang kakaibang alapap ang lumitaw sa kanyang harapan. Kumikislap ito na parang ginto. Biglang umihip ang hangin at hinila si Lila patungo sa alapap. "Huwag kang matakot, Lila," isang tinig ang narinig niya. "Sumama ka sa amin." Napuno ng takot at pananabik ang puso ni Lila. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit may nagsasabi sa kanya na dapat siyang magtiwala. Sa isang iglap, nahanap ni Lila ang kanyang sarili na nakatayo sa isang ginintuang tulay. Ang tulay ay kumikinang na parang bituin. Sa ilalim nito ay isang malawak na hardin na puno ng mga makukulay na bulaklak. Sa gitna ng hardin ay mayroong isang maliit na bahay na gawa sa mga dahon at bulaklak. "Malapit na tayo," sabi ng tinig. "Ihahatid ka namin sa aming tahanan." Sinundan ni Lila ang tinig. Habang papalapit sila sa bahay, nakarinig siya ng mga tawanan at awitan. Tila ba mayroong selebrasyon na nagaganap. Pagdating nila sa bahay, bumukas ang pinto at bumungad kay Lila ang isang grupo ng mga maliliit na nilalang. Sila ay mga engkanto at ang kanilang mga pakpak ay kumikinang na parang mga alitap-tap. Suot nila ang mga damit na gawa sa mga petals ng bulaklak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tuwa at kagandahan. "Maligayang pagdating sa aming kaharian, Lila," sabi ng isang engkanto na may korona sa ulo. "Kami ang mga tagapangalaga ng kalikasan. At ikaw ay mapalad na napili upang makita ang aming tahanan." Section 5, Hardin ng mga bituin. Inilibot ng mga engkanto si Lila sa kanilang kaharian. Ipinakita nila sa kanya ang hardin ng mga bituin, kung saan ang mga bulaklak ay kumikinang na parang mga bituin sa gabi. Ipinakita rin nila sa kanya ang talon ng mga kristal, kung saan ang tubig ay kasing linaw ng salamin. "Napakaganda dito," pulong ni Lila. "Hindi ko akalain na may ganito palang lugar sa mundo." Ngumiti ang mga engkanto. Alam nila na si Lila ay isa sa mga taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa kalikasan. Section 6, ang hiwaga ng kalikasan. Ibinahagi ng mga engkanto kay Lila ang mga sikreto ng kalikasan. Itinuro nila sa kanya kung paano nakikipag-usap ang mga puno sa isa't isa. Ipinakita rin nila sa kanya kung paano ginagamit ng mga hayop ang kanilang likas na kakayahan upang mabuhay. Ang kalikasan ay isang malaking palisipan, sabi ng engkanto na may korona. Ngunit kung matututo kang makinig at tumingin ng mabuti, matutuklasan mo ang mga hiwaga nito. Natuwa si Lila sa mga natutunan niya. Alam niya na ang mga karanasan niya sa mahiwagang kaharian ay mananatili sa kanyang puso magpakailanman. Section 7, Paalam, Luntiang Paraiso. Lumipas ang oras at kailangan ng umuwi ni Lila. Malungkot siyang nagpaalam sa mga engkanto. Alam niya na hindi niya malilimutan ang mga karanasan niya sa mahiwagang kaharian. "Huwag kang mag-alala, Lila," sabi ng engkanto na may korona. "Maari kang bumalik dito anumang oras. Ang kailangan mo lang gawin ay isara ang iyong mga mata at isipin ang aming kaharian." Niyakap ni Lila ang mga engkanto at nagpasalamat sa kanilang kabaitan. Section 8, Isang panaginip. Pagdilat ng kanyang mga mata, nahanap ni Lila ang kanyang sarili na nakahiga sa ilalim ng puno ng nara. Ang araw ay papalubog na, at ang mga ibon ay nagsisiliparan na pauwi sa kanilang mga pugad. "Panaginip lang ba ang lahat?" tanong ni Lila sa kanyang sarili. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang bulsa, may nakapa siyang isang maliit na bulaklak. Ang bulaklak ay kumikinang na parang ginto, at alam ni Lila na ang mga karanasan niya sa mahiwagang kaharian ay totoo. Section 9, Aral ng Kalikasan. Mula noon, si Lila ay naging mas determinado na pangalagaan ang kalikasan. Ibinahagi niya ang kanyang mga natutunan sa mga tao sa kanilang baryo. At unti-unti, ang mga tao ay naturing magmahal at magpahalaga sa kalikasan.
Ang alamat ng mahiwagang lawa ay patuloy na ikinukwento sa mga susunod na henerasyon. At ang mga tao ay patuloy na namumuhay ng payapa at masagana sa piling ng kalikasan at ng mga engkanto na nag-aalaga dito.